Mukhang masamang senyales ito para sa Dallas Mavericks, natalo na sila ngayon ng 4 na magkasunod, tinalo sila kahapon ng Utah Jazz na panghuli rin dahil may record na 2-8 lamang, sa pagkatalo ng Mavs kahapon ang nagdala naman sa kanila bilang 5-7 na record. Todo kayod si Luka ngunit hindi iyon naging sapat para kunin ang panalo, hindi naman nakalaro si Kyrie Irving dahil sa right shoulder strain, habang sa Utah Jazz naman nawala din sa kanila si Lauri Markkanen dahil sa hindi sinadyang natamaan ang kanyang mukha ni Naji Marshall, nawala siya sa huling 7.5 minuto. Naging mainit ang kanilang laban, habang pinangunahan ni Luka Doncic ang Dallas Mavericks na kumamada ng 37 points at 7 rebounds at 9 assists. Si Klay Thompson ay nagkaroon ng off-shooting night na merong 17 points at 3 rebounds at 2 assists, nagdagdag si Quentin Grimes ng 15 points 4 rebounds at 5 assists para sa Mavs, na nakakuha ng kanyang 50.6% mula sa field. Habang si Naji Marshall umiscore naman ng 19 points at 2 rebounds at 4 assists. Habang pinangunahan naman ni John Collins ang Utah Jazz, umiscore siya ng 28 points 9 rebounds at 3 assists, habang si Jordan Clarkson umiscore naman ng 20 points 4 rebounds at 4 assists, si Colin Sexton merong 16 points 5 rebounds at 3 assists, si Lauri Markkanen merong 13 points 5 rebounds at 2 assists. Nanguna ang Utah sa score na 101-85 sa unang bahagi sa ika-4 na quarter bago nagsimula ang Dallas sa opensa na pagbabalik. Kapansin-pansin naman na umiscore si Naji Marshall ng 10 points sa huling frame. At ang alley-oop dunk ni Derek Lively II sa kagandahang loob ng isang Luka feed ay naglagay sa Dallas sa 110 at 108, ngunit tumugon ang Utah sa pamamagitan ni Jordan Clarkson sa 3-point play at isang Collins tip dunk upang umakyat sa 113 at 110 na may 37 seconds ang natitira. Pag-uusapan naman natin ang anak ni Carmelo Anthony na si Kian Anthony. Ang batang ito ay 17 anyos pa lang, pero matibay na ang ipinapakita sa larong basketball, isa siya sa inaabangan para sa future ng NBA. Proud ngayon ang kanyang ama na si Carmelo Anthony, samantala inanunsyo ni Kian ang kanyang desisyon sa kolehiyo na pinaliit niya ang kanyang mga opsyon sa Syracuse basketball at USC basketball programs. Si Carmelo Anthony ang kanyang ama ay naglaro din ng isang season sa Syracuse, na pinangunahan ang koponan sa isang pambansang kampyonato at nakuha ang NCAA Tournament Most Outstanding Player Award bago siya na ideklara para sa 2003 NBA Draft. Habang nag-extend ng offer ang Syracuse basketball at bumisita si Kian, inaasahan ito na susunod ito sa yapak ng kanyang ama kung pipiliin niya. Hindi pa niya inaanunsyo ang kanyang desisyon, ngunit ang Syracuse ay isa sa 2 koponan na pinaliit niya ang kanyang mga pagpipilian, kasama ang anunsyo na nauuna. Maaaring magtalo ang ilan na ang Syracuse ay hindi ang pinakamahusay na opsyon para kay Kian, ngunit kung isasaalang-alang na magsasanay siya sa isang pasilidad na ipinangalan sa kanyang ama, ay pwede din itong gawin ni Kian Anthony. Ang batang ito ay may tangkad na 6 feet 4 inches na may shooting guard na position, na inaasahan na gagawa ito ng ingay at makapasok sa NBA balang araw. Sa isang interview naman tinanong kung ano ang pinagkaiba ng mag-amang ito, ay agad naman ito na sinagot ni Carmelo Anthony. Sinabi niya na may pagkakaiba daw na kung ibabalik siya sa 16 years old ang kanyang laro daw ay medyo may pisikal, meron daw siyang ibang uri sa mentality dahil sa kanyang paglaki at sa kanyang kapaligiran, dagdag pa niya na si Kian daw ay meron ding skills na napakataas ng kanyang court vision, mataas ang kanyang kakayahan sa paggawa ng shot, na merong taglay na playmaking at basketball IQ sa laro. Ang 17 taong gulang ay malawak na itinuturing bilang nangungunang high school basketball prospect ng New York, ayon sa ilang mga recruiting site. Hindi mapagkaila na may dugo ito ni Carmelo Anthony kaya hindi malayo na balang araw uukit din ito ng sarili niyang pangalan sa mundo ng basketball.